kalakasan. Anyway, let's continue in the series of the uniqueness of Jesus Christ. Amen. Marami na po ba kayo natututunan about the uniqueness of Jesus? Amen. Sino dito ang mas lalo pa niya nakikilala si Jesus? Sumigaw ng Amen. As you all know po, we've talked about His life, His teachings. Last week po, yan ang ating for the past 2 weeks. Yan po ang ating itinuro. And then, we're gonna talk about also His miracles, His death and resurrection, His kingdom. And this morning naman po, we're gonna talk about the uniqueness of Jesus Christ pagdating naman po sa Kanyang miracles. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kamangha-mangha si Jesus. Amen? So we're gonna talk about His miracles. Kasi alam niyo po, napakaraming mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus na very unique. Ang mga tao po that time, they are already immune sa mga magic. Yung mga magic po ngayon, old school na yan. Walang sinabi yung mga magic natin ngayon sa magic noon. Okay, so marami na immune na ang mga tao sa pagka sinabing mga magic, immune na sila kasi sa Old Testament marami na pong magician, maraming mga sorcerer, maraming mga, ano yung Tagalog sorcerer? Mangkukulam, di ba? Tama ba? Mangkukulam, right? So marami na silang nakikitang kamanga-manga. Pero what's the difference pagdating ng ating Panginoong Jesus ay gumawa ng mga kamanga-mangang bagay? Amen? Ngayon ba? Kasi ngayon alam nyo parang masyado na rin na-water down ang salitang miracle. Minsan nga nagiging katatawanan na lang to sa atin eh. Tama? Bakit? Naging masyado na tayong lohikal. At yung iba naman, may napanood ako kahapon lang as I studied this, merong, di ko alam kung born again yun. Siguro hindi sila born again o baka kulto. Pinapractice paano tutumba at saka paano mawawala yung spirito daw. Hindi ko lang maintindihan yung salita kasi parang Bisaya. Ewan ko kung napanood nyo na yun. Sa malayo, pinapractice ng isang babae. Hindi ko alam kung pastora siya. O siya, magsasabi na kung ano, hindi ko maintindihan eh. Pero parang Pinoy talaga siya. Tapos, may pumasok na isa, sabi niya, hindi ganyan ang acting. So kailangan, pag narinig mo yung ganitong salita, tsaka ka palang acting, kunwari sinasapihan ka ng masamang spirito, something like that. Pero, I do believe our God is a God that can continuously do a miracle. Sabi ng Bible kasi, Jesus was the same yesterday, today, and forevermore. So kung nakagawa siya ng miracle noon, kaya pa rin niyang gumawa ng miracle ngayon at sa darating pang henerasyon. So what's the difference? Bakit nga ba somehow ngayon parang, alam niyo yun, hirap na tayo maniwala ng miracle. Kapag nakakita tayo ng, sa TV, mga pinanonood na dati, grabe tayo naniniwala na yung isang pilay nakalakad. Pero ngayon parang, ano lang yan? Acting lang yan. Tama ba? Napansin nyo ba? Ganun na yung pagtingin natin. Kaya minsan, nagiging katatawanan na. Di ba? Ang mga bulag nakalakad. Parang natatawa ka na lang. Hindi, nakakalakad naman talaga yung bulag. Kasi nga, di ba? Tinitignan ko lang kung talagang ano kayo. Kung nakikinig kayo, di ba? Parang yung mga dating lumpo nakakakita na. Hindi, Pastor, talaga nakakakita yon. Kasi nga naman, hindi lang yun nakakalakad. Pero alam niyo po, one of the unique reason or the uniqueness of Jesus Christ miracle, actually, sinabi ko nga po ito last week, Jesus does His miracles by His own authority. Yung mga panahon po ng Old Testament, nung wala pang ating Panginoong Jesus, ang mga man of God na gumagawa ng kakaibang miracle, mga signs and wonders, alam niyo po, gumagawa sila sa pangalan ni Yahweh. Hinihingi nila lagi yung divine intervention ng Diyos para lang kumilos ang miracle na gusto nilang mangyari. Naalala niyo po si Elijah, mga mighty man of God. Pero every time na sila'y gagawa ng milagro sa panahon na yon, hindi nila kayang gawin yun na dahil lang sa kanila. Kung hindi kailangan nila lagi yung pagsama ng Diyos, sapagkat kung walang pagsama ng Diyos, hindi nila kayang gawin ng miracle. Actually, miracle meaning is a surprising and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and there is therefore considered to be the work or divine agency. Ibig sabihin po, pag sinabing miracle, ito hindi kayang patunayan ng science. No, actually, di ba ang dami naman pong pinag-aaralan ng science. Pero pag sinabing miracle, ito yung bagay na kahit anong pag-aaral nila, nabaliw na sila, hindi nila mapatunayan paano nangyari ang isang bagay. Kung hindi, ito kasi ay may kinalaman sa divine or galing sa Diyos. Another thing about the uniqueness of Jesus Christ's miracles is Jesus' miracles actualize the coming of the kingdom and the vanquishing of evil. So whenever Jesus performs a miracle, ito ay laging may kinalaman sa kanyang kaharian na papadating.
Naalala niyo po, isa sa mga first preaching ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Pero ang mga tao that time, they thought na ang kingdom na dadali ng ating Panginoong Jesus ay yung literal kingdom na tatalo sa Roman Empire. Kaya every time na gumagawa ang ating Panginoong Jesus ng miracles, ito ay laging may kinalaman sa kanyang kaharian na paparating at laging may kinalaman sa pagpapalayas ng mga demonyo. Napansin niyo po ba? Kapag may dinadala sa ating Panginoong Jesus na isang taong inaapi ng masamang spirito, papalapit pa lang si Jesus, nagwawala na yung spirit kasi hindi nila kaya dahil alam nilang katapusan na nila. Amen? Sumunod, Jesus is not a wonder worker or magician in either pagan or Jewish sense. Kasi nga po sabi natin, before, ang paggawa ng mga kakaibang kamangamangang bagay ay normal na nilang nakikita that time. Pero ang naging kaibahan kasi ang ating Panginoong Jesus, hindi siya magician, hindi rin siya wonder worker, hindi siya sorcerer, kundi siya ay Diyos. Another thing about the uniqueness of Jesus is Jesus, hindi lang siya basta-basta magpe-perform ng miracle to show off His power. Kung hindi, Jesus combines teachings and miracles. Bago siya gumawa ng miracles, tinuturo niya muna ano yung kahulugan. Naalala niyo po one time, na may dinala sa ating Panginoong Jesus na isang pilay, dinaan pa sa bubong kasi sobrang dami ng tao. Anong unang sinabi ng ating Panginoong Jesus? Be healed. Hindi, di ba? Unang sinabi ni Jesus, pinatawad ka sa kasalanan mo. Kasi pagalingin man tayo ng ating Panginoong Jesus sa ating physical na kalagayan, kung hindi ka patatawanan sa kasalanan mo, baliwala yon. Mapupunta ka pa rin ng impyerno. So most of the miracles na ginagawa ni Jesus ay lagi siyang may itinuturo. Okay? Hindi lang kaya, minsan may mga senaryo sa ating Panginoong Jesus na china-challenge siya ng mga Pariseo. Sige nga, kung ikaw talaga ang Diyos, gumawa ka ng miracle. Pero hindi ginagawa ni Jesus. Kasi bakit? He is not here or He is not way back there to show off His power. Ang kailangan niya, matutunan natin, bakit ba niya ginagawa? Ano yung purpose ng kanyang miracles? Amen? Another thing is the faith or freedom of the recipient is integral to the miraculous deed. Marami rin pagkakataon sa ating Panginoong Jesus na gumagawa siya ng miracle ay base sa pananampalataya. Naalala niyo po, ilan ang mga pinagaling ni Jesus, yung babaeng dinudugo, nung hinawakan ng kanyang garment. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Your faith has made you well. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, according to your faith, it will be done unto you. Tama? So may kinalaman lagi yung ating pananampalataya. Maging ang isang Roman centurion na pinagaling ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang anak na may sakit. Ano sabi ni Jesus? Pananampalataya. Kasi bakit? Sabi niya, may lugar din sa Bible, I think it was in his hometown, na sinabi ng Bible, hindi nakagawa ng masyadong maraming miracles si Jesus dun sa bayan na yon because of their unbelief. Minsan, ginagawa ka na ni Lord ng miracle, pero dahil unbelief, dahil hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa tsamba, naniniwala pa rin tayo, sinwerte lang yan, binuenas na lang yan, nagkataon lang yan. Kaya minsan hindi mo na nakikita yung pagkilos ni Lord. But I pray that this morning, God will open up our minds and our hearts and our eyes to see na totoong hanggang ngayon kumikilos pa rin ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka pa rin ba sa tsamba? Amen? Ito pang another unique na isang galit na galit ang mga Pharisees that time sa pagkakataon ng ating Panginoong Jesus ay gumawa ng miracle. Ang sabi po ng John, Mark chapter 3 verse 1 to 4. Jesus heals on Sabbath. Okay, alam niyo po, pag sinabing Sabbath or Shabbat sa Israel, bawal kumilos. Mula 6 ng gabi, kasi iba po ang calendar nila eh. Sa atin, nagpapalit ang araw, 12 midnight. Sa kanila po, 6 p.m., yun ang palit ng araw nila. Okay? So 6 p.m. ng Friday night, up until Saturday ng 6 p.m., bawal silang kumilos, bawal magtrabaho. Nung nandun po kami ni Sister Donna, pati paghawak ng cellphone, bawal. Kasi naimbitahan po kami sa dinner, Shabbat, doon din po nagkakaroon ng time ang isang buong pamilya na tawag dito, magkaroon ng family gathering, mag-uusap-usap. Kasi po mahalaga sa Israel that time yung supper na kasama yung pamilya. Magpipicture sana kami, bawal.
Kasi sabi ko, magandang ano to ha. Tawag dito, gawan ng, parang sharing ba, nung nandun po ako, gumawa ko ng mga about sharing, about sa Israel. Kasi sabi ko, dating nababasa ko lang, ngayon nakikita ko na. So magpipicture kami, bawal, pinagsabihan kami, no, it's a disgrace for the Israelites, or Israelites tuloy, Israel, na magpicture ka, umahaw ka ng gadgets during Shabbat. Okay? So sabi ni Jesus, another time, Jesus was in the synagogue and a man with a shriveled hand, may mga balibaling kamay, okay, was there. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus. Okay? So they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with the shriveled hand, stand up in front of everyone. Tayo kayo. Sabi niya, tayo ka. Parap ka sa lahat. Sabi ni Jesus, then Jesus asked, which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or to kill? But they remain silent. Kasi that time, itong mga inggiterang palakang mga Pharisees na yan, hindi siguro sila makagawa ng miracle during Sabbath. Pero sabi ni Jesus, ano bang magandang ano ba ang dapat or mas maganda or mas lawful, okay, during Sabbath? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Gumawa or magligtas ng buhay or pumatay. Alam nila yung sagot, pero they remain silent. Para anong purpose? Pinapantayan nila sa Jesus para makahanap ng reason to accuse our Lord Jesus. Nakalimutan nila. Previous chapter lang, actually konting verse lang pataas, sinabi na ni Jesus in Mark chapter 2, verse 27 to 28. Then he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So the Son of Man is the Lord even on the Sabbath. Nakukuha niyo po, ginawa yung Sabbath hindi para sa tao. Okay? Kundi sabi doon, ginawa ang Sabbath para sa tao, hindi yung tao para sa Sabbath. Nakalimutan nilang sinabi ni Jesus, ako mismo anak ng Diyos. Ako mismong Diyos, ako nga ang Panginoon ng Sabbath eh. Ba't mo pipigilang gumawa ng miracle during Sabbath? So kakaiba yung pagkilos ni Jesus. Siya lang, I think, ang gumawa ng miracle during Sabbath. Kaya yung bali-baling kamay, biglang umayos. Okay? Alam niyo po ba, how many miracles, actually, yung iba pong ginawa nito, as to summarize, there are actually 7 categorical miracles of Jesus. Feeding the thousands people, cast out evil in spirit. He healed the divine, deaf, sick, injured, and infirmed. Turned water into wine, controlled the water and the other elements of nature, caught a surprisingly large amount of fish, raised people from the dead, including himself. Kinategorize lang po yan into 7. Pero alam niyo po, ilan ang na-record sa Biblia, konting trivia lang, na miracles na ginawa ni Jesus? Meron po makakahula. Bibigyan ko ng tissue. Alauna, wala pa rin. Alas 2, pakita natin. Survey says, 37 miracles. Grabe. Yan lang yung na-i-record. Enough para maniwala tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay talagang miracle worker. Kaya ngayon kinakanta natin, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the... Huwag mo lamang nawa kantahin yan dahil napapasabay ka lang sa worship. Kundi kinakanta mo yan dahil alam mong may magagawa talaga ang Diyos sa buhay mo. At sabi ng John chapter 10, verse 30 to 31, the disciples saw Jesus do many other miracles or miraculous signs in addition to the ones that is recorded in this book. So ibig sabihin, ang nai-record sa Biblia, 37. Pero napakarami pang miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung idadagdag lang sa libro, baka sumobra pa ang dami ng babasahin natin sa New Testament. Okay? But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Okay? Yung mga miracles ni Jesus, sinulat yan para tayo maniwala, mga kapatid, na siya ay totoong gumagawa ng miracles. Siya ang totoong Kristo. Siya ang totoong Messiah na sa ating paniniwala sa Kanya ay tayo ay maliligtas mula sa ating mga kasalanan at tayo pupunta ng langit. Now, pag-usapan naman natin, what are the some unique and amazing miracles
na ginawa ni Jesus na pwedeng ma-apply natin sa ating buhay until today. So the uniqueness of Jesus Christ, miracles. Excited na po ba tayong mag-aral? Actually, introduction ko pa lang naman po yun about the miracles. But we're gonna talk about some of the miracles na very unique at some of the miracles na may mapupulot lang po tayong aral. Kasi sabi nga natin, ang daming miracles na ginawa ni Jesus. 37 lang isinulat sa Bible. Pero kumbaga meron siyang categorical at meron siyang purpose bakit yun ang isinulat. Okay? Number one, na miracle na ginawa ni Jesus na parang significant is He turns the water into wine. Naalala niyo po itong kwento? Di ba? Actually, dito nga tayo madalas inaatake ng mga unbeliever eh. Bakit di ka umiinom? Di ba si Jesus gumawa ng alak? Okay? Tapos ikaw hindi ka iinom. Eh di ba si Jesus gumawa ng alak? Naranasan niyo na po ba yan? No? Pare, shot tayo. Ayoko na, bro. Born again na ako eh. Bakit di sumusuway ka kay Jesus? Bakit? Di ba si Jesus gumawa ng alak? Ba't ikaw di ka sumasyat? Okay? Kasi di nila naunawaan ano yung wine na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Actually, in John chapter 2 verse 11, this miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed His glory and His disciples believed in Him. So ito po yung kauna-unahang miracle na ginawa ni Jesus during His lifetime is He turned the water into wine. Okay? At may mga bagay dito na matututunan tayo kasi isipin mo normal lang yon. Ibig sabihin, si Kristo ay hindi lang siya gumagawa ng miracle na parang kamanga-manga, na parang ma-amaze ka. Kung hindi, maging sa mga maliliit na bagay. Ibig sabihin yung water, pagkain, hindi naman siya ganun masyadong pinapansin kasi normal lang naman talaga tayong kumain at uminom. Pero anong ibig sabihin niya? Sa ating buhay, makita natin yung pagkilos ni Lord kahit sa maliit na bagay. Amen? Yung ikaw ay nakakain, paggising sa umaga, sabi nga natin, maraming tao hindi na nagising ngayon. Pero tingnan mo yung katabi mo. Gising pa ba yan? Sabi mo sa kanya, it's a miracle. No, Father, it's Code Saver. Yung mga matatanda na lang po yung nakakatanda nun, nakakaalala nun. Yung mga batang tulad natin, hindi niya alam yun no? Yung commercial dati. Kaya kita nyo, sininong lang yung nagsabing it's Code Saver. Okay? Pero, ibig sabihin na, yung sabi ko nga po, nakakain ka 3 beses is already a miracle. Okay? Kasi sabi natin, ang tao, every 2 seconds, may namamatay. Pero tayo, bilang tayo 1, 2. Buhay ka pa naman, di ba? Miracle ang buhay natin every second of our life. Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Okay? Basahin natin yung istorya kasi nung binasa ko po ulit yung istorya, may mga bagay din po akong natutunan at binigyan ako ng fresh revelation ni Lord. Sabi rito in John chapter 1 verse 1 to 11. Okay, hinighlight ko na lang po yung mga punto ko. Okay, sabi rito, the next day, pumunta po sila sa isang tawag dito, kasalan. Actually, bago pa ito, ang nakakatawang kwento rito, ito yung isang theological na tinuturo din or parang kinakalaban yung ating faith. Bakit? Jesus ba hindi nagkamali? Hindi ba siya nagsinungaling? Okay, kasi bakit? Sabi ng mga kapatid niya that time si James, "Oy, may kasalan doon. Pumunta ka doon." Okay? Doon ka gumawa ng miracle. Kasi di ba ikaw anak ng Diyos? Pero sabi ni Jesus, hindi ako pupunta doon. It's not yet my time. Pero nagulat sila, nandun na. Okay? Pumunta pa rin ang ating Panginoon Jesus. So, marami nagsabi, bakit gano'n? Hindi totoo yung sinabi niya. Sabi niya, hindi siya pupunta. Pero kasi ang pag-aaral doon is, hindi siya pupunta nung time na pinapupunta siya. Kasi kung halimbawa, gusto siyang papuntahin ng alas 10, and target pala niya, pupunta ako doon mga alas 11 na, para kainan na lang. Parang gano'n, hindi ko alam. Hindi naman yung sinabi. Kumbaga, yun lang yung punto roon. Okay? Sabi rito, the next day, Jesus, pumunta siya sa wedding celebration at naubusan na ng alak. Ngayon, sabi ng kanyang nanay ni si Maria, sabi niya, the wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, they have no more time. Pero sabi ni Jesus, dear woman, that's not our problem. Okay? Then, Jesus replied, my time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Alam niyo, marami pagkakataon sa buhay natin. Yung problemang pinagdadaanan mo ngayon, hindi naman yan dahil si Lord ang gumawa sa iyo niyan eh. How many of you agree, most of the situations that we are right now, ay dahil sa ating mga makukulit na desisyon na ginagawa. Tama ba? Kaya sabi ni Jesus, hindi ko na problema yan.
Alak yan, hindi ko problema. Totoo lang, yung problema mo sa asawa mo, minsan, hindi si Jesus ang may dahilan eh. Hindi si Lord. Kaya minsan nakakalungkot, sinasabi natin, sinusuko ka yata ako ni Lord ikaw yung makulit eh. Ikaw yung gumawa ng dahilan. Bakit ka umaharap sa sitwasyon na yan? Tapos bandang uli, sasabihin mo, Lord, bakit mo naman binigay sa akin ito? Okay? Bakit mo naman ako binigyan ng ganitong problema? Kaya sabi ni Jesus sa paggawa ng wine, that's not our problem. Pero may sikreto. Anong sabi niya ng nanay niya doon sa mga servants? Do whatever He tells you. Minsan, alam niyo po, kahit hindi naman problema ni Lord yung sitwasyon mo, dahil sa iyong katigasan ng ulo, pero ang maganda rito, willing pa din kumilos si Lord kahit wala sa timing para lang maipakita sa iyo na siya ay Diyos na buhay. May mga pagkakataon dapat patay ka na dahil sa mali mong desisyon, pero kumilos pa rin yung grace ni Lord para buhayin ka at makita mong kumikilos pa at pinoproteksyonan ka niya. Amen? At sabi ron, so the servants followed His instruction. When the master of ceremony, I think the best no? Sabi nung master, normally, kapag ka nasa wedding ka nung panahon na yon, normally, ang inilalabas unang-unang handa o wine ay yung pinakamasarap na alak. At yung mga mumurahing alak, hindi masyado masarap, huli nang ilalabas. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Jesus, simple lang. Sabi lang ni Jesus, yung mga tubig dyan, 6 na banga, lagyan nyo ng tubig. At yung tubig na yon, actually, gagamitin yun panghugas. I don't know, maybe sa paa o sa kinainan. Pero, etong mga disciples, sumunod. Kuha ng alak doon sa tubig. Kala nila tubig lang eh. Kung ikaw yung disciples, tas ipapainom mo doon sa host o sa master of ceremony, di ba parang, uy, baka may dumi pa to Baka yung tubig na to galing lang doon. Pero dahil sumunod. Diba? Kung ikaw, parang unlogical na alam mo kung saan galing yung tubig. Maybe that time kung saan mang galing yung tubig na yun. At purpose ng tubig na yun, panghugas. Pero ipapainom mo. Parang hirap isipin na parang, siguro madaling ibigay yun sa kaaway mo. Baka nga duduran mo pa madumi to. Inumin mo na. Okay? Pero ito, anong sikreto para makakita ka ng miracle ni Jesus? Sumunod. At dahil nung sumunod sila, sabi nung ceremony, pero dapat, ang masasarap, inahain muna sa una-una at yung mga hindi masasarap na wine, sa huli na. Pero sabi ng ceremony, but you have kept the best until now. Grabe, di ba? Kung ano pa yung nahuling alak, yung pa yung pinakamasarap. Kasi bakit? Kapag ka si Jesus ang kumilos, yung pinakamasarap na pagpapala ang kaya niyang ibigay sa atin. Satisfied ka na ba sa nare-receive mo ngayon? Kapatid, when you involve Jesus in that scenario, kahit hindi pa niya time, kahit hindi niya problema yan, pero kapag ka sumunod ka, do whatever He tells you, and the servants follow this instruction, kayang pasarapin ni Lord yung mga mapapait na sitwasyon ng buhay mo. Kailangan lang daw, kailangan susi? Sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod. Minsan ang hirap sumunod kapag ka alam mo na yung logic Tama? Parang ang hirap sumunod kay Lord pagka hindi mo muna nauunawaan lahat. Madami kasi sa atin, siguro nga, nakasanayan na natin, kultura natin, kailangan maunawaan ko muna bago ko sumunod. Tama? Pero maraming pagkakataon kay Lord, kailangan ang gusto niya, sumunod ka muna bago mo maunawaan. Amen? Sumunod na miracle ni Lord is yung parang unique or amazing is the 5 loaves and 2 fish. Sino po dito nakakaalala? Naalam niyo na po yung kwento, di ba? Napakain niya, hindi lamang 5,000 plus O hindi lang naman 5,000 kasi ni-record ng Bible, 5,000 men. Wala pa doon yung children at women. So may mga nagsasabi, it's around 9,000, it's around 10,000. But regardless, paano mo pagkakasyahin yung 5 tinapay at 2 isda sa libu-libong tao? At alam niyo po, nung napunta kami ng Israel, actually si Mami pala unang nagpakita sa picture, ang laki ng isda. Kaya pala sabi ko dun sa shiner ni Mami sa GC namin, kaya pala nakapagpakain si Jesus ng 5,000. Kasi ang laki pala ng isda sa Israel. Okay, pati tinapay, ang laki. Pero alam niyo po, honestly kasi medyo logical din akong tao, tinatry ko rin siyang, sabi ko, paano kaya nangyari yun? Hindi kaya talagang hiniwa ni Jesus ng maliliit lang yung tinapay, mga ganyan lang kaliit, o kaya yung kasing size lang ng ostya na kinakain natin pag communion, no? Na ganun lang, para kumasya sa, sabi mo ng mga 10,000 people, pero sabi ko, parang hirap pa rin Di ba? Tapos yung 2 isda, sabihin mo ng pating yung isda.
Sabi mo lang ganun kalaki. Tapos i-divide mo sa 5,000 plus, parang ang hirap pa rin. Kung ako kasama ni Jesus, yung isang tinapay, akin na yun eh. Kahit sabihin mong ganyan kalaki yun eh. Di ba? Akin na yun, lalo pag gutom ako. Pero, di ba, pagkaisipin logic, ang hirap. Okay? Pero alam niyo, kakaiba rito. Basahin natin yung story. May natutunan ako dito. Ang gusto kong i-share sa inyo. Sabi rito, in John chapter 6, verse 1 to 15, after Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as Sea of Tiberias, a huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous sign. So dahil nakakita na sila ng miraculous sign na ginawa ni Jesus, marami nang sumunod sa kanya. Okay? Ito maganda. No? Di ko nababasahin buo paano, hindi tayo magtagal. Yung mga highlights ko lang. Sabi niya, Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look to him, and turning to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all these people? Tinetest niya lang pala si Philip. Diba? He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Alam niyo ba, may pagkakataon sa buhay natin, may tinatanong sa iyo si Lord, pero alam naman na ni Lord yung solusyon eh. Tinitingnan lang kung mananampalataya ka. Amen. Yung pinagpe-pray mo, totoo lang, alam naman ni Lord, kaya niya namang ibigay yan eh. Pero tinitingnan kung handa ka na ba at maniniwala ka ba. Okay? Kaya sabi ni Philip, ito naman, ito parang ganito tayo minsan pag may pinagagawa si Lord eh. Masyado tayong OA, exaggerated. Sabi ni Philip, Lord, even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them. Then Andrew, yun na, may sumingit. Di ba totoo lang? Pag may pinabibigay sa iyo si Lord, bigyan mo na yung tithes mo. Tumulong ka sa big church. Lord naman, magbabayad kami ng bill. Yung iba na lang gamitin mo dyan, wag na ako. Di ba? Kasi nga, likas na nakatingin tayo sa ating pangangailangan. Pero sabi ni Andrew, Simon's brother spoke up, there's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. So galing pala yung tinapay at isa sa isang bata. But what good is that with this huge crowd? Nakita nyo, nakakita na sila ng miracle. May ginamit na bata. 5 loaves, 2 fish. Kinontra agad. May nakita ko, pero paano kakasya to sa ganito karaming tao? So sila mismo, di ba, parang wala na agad. Denied na agad yung kanilang pananampalataya dahil hindi nila alam paano papakainin ni Jesus. Okay? Tell everyone to sit down, sabi ni Jesus. Jesus said, so they all sat down on the grassy slopes. The men alone numbered about 5,000. So men lang. Okay? 5,000 na. Then Jesus took the loaves and gave thanks to God and distributed to the people. Afterward, he did the same with fish. Parang ang hirap namang intindi nun. Meron ba kayong tinapay dyan? May dala ba ditong tinapay? Kahit siguro, meron? Di ba kahit siguro malaking tinapay dito, hahati-hatiin ko, parang hindi kakasya sa atin. Di ba? Bigay ko pa lang kay buntis yun. Ubus na eh. Di ba? Lalo pag wheat bread yun, di ba? Pero ito malupit. Meron pa silang, tawag doon, take out. Ang dami nila, dalawang isda, 5 tinapay, may take out pa. At ilan yung na-take out nila? Sabi nila, everyone was full. O sabi ron, lahat nabusog. Okay? At sabi ron, now gather the leftovers so that nothing is wasted. So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the barley loaves. When the people saw him, this miraculous sign. Okay? Pinakita na naman, they exclaimed, surely he's the prophet. Now, ano ang learnings dito? Tingnan niyo po ito The men alone numbered 5,000. Hindi binilang ang babae at hindi binilang ang mga boys. Pero saan galing yung isda? Balikan natin in John chapter 6 verse 8 to 9. Next picture. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, there's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish, but what good is that with this huge crowd? Anong learning? Minsan alam niyo po sa buhay natin, God uses people that others don't count. Naranasan mo na bang inireject ka ng tao? Di ba? Pumili. Pero ikaw hindi ka nakita. Kasi hindi ka masyadong magaling, wala ka masyadong talent, o kaya naman, may talent ka, kaya lang sablay yung karakter mo, kaya hindi ka pa rin pinili. Pero makita nyo to, hindi isinama dun sa bilang na 5,000
parang etsipwerang bata. Pero ginawa ng miracle ni Lord, yung dala-dala niyang pagkain. So whatever your situations right now, mga kapatid, kahit feeling mo hindi ka tinitignan ng tao, kahit feeling mo ang important ka, kahit feeling mo rejected ka sa iba, pero kapag kumilos si Lord sa buhay mo, maraming mahahawa ng miracle na meron sa'yo. Wow! Kasi ano ba naman yung dala ng bata? Maaring baon-baon niya yun. Pero dahil ibinigay niya sa Diyos. So whatever you have right now, di ko alam kung anong hinihingi sa ni Lord. Na parang feeling mo, magbibigay ka, ₱2. Ito na lang yun Pero kung ano man yung tingin mong hindi kinakount ng tao, sa Diyos may bilang. Yung buhay mo na parang pariwala, yung buhay mo na parang wala nagmamahal sa'yo, kaya parang lagi kang emo, wala nakaka-appreciate sa ginagawa mo naman yung the best, ikaw pa yung napapagalitan, ginagawa mo naman yung the best, ikaw pa yung sasabihin pasikat. Regardless, anumang sabihin ng ibang tao sa'yo, ang mahalaga, whatever you have, give it all to God. Talent, pera, lakas, oras, ano man ang hinihingi sa'yo ni Lord, kahit sa maliit na mahalaga, kung sa tingin mo parang, wala naman to Ano pa naman yung isi-share ko? Wala lang to. Pero okay lang because God uses people that other don't count. Hindi ka man kinount ng tao. Tingnan mo, sino ginagamit ngayon mightily? Di ba ikaw? Minamaliit ka ng mga kapamilya mo kasi na born again ka. Pero pag prayer, sino pinagpe-pray? Di ba ikaw? Kaya feeling nila lagi, ikaw yung malapit sa Diyos, ikaw hindi Ay, sila hindi Di ba? Ikaw yung laging mamaliitin. Pero kapag may promotion, ikaw yung napipili. Grabe naman si Lord. Ikaw yung laging sinasabi ang walang pag-asa, pero nakikita, ikaw yung buhay mo ngayon pinagpapala. Ikaw yung laging sinasabihan, walang pag-asa yan, ganyan na lang talaga yan, laging baon yan sa utang. Pero makikita mo yung sarili mo, kumikilo si Lord. As long as you give everything that Jesus asked, at binigay mo kapatid, kayang gumawa ni Lord ng miracles. Imagine this boy, mula dun sa hindi na nga siya binilang Diba? Tinapay lang dala niya, pero nakakain 5,000, may take out pa. Ano kaya kinakanta nila habang nagte-take out ng mga natira-tira? Sharon no? Okay. So ibig sabihin pala, Sharon, old school pa pala yan, may gumagawa na. Okay. Another thing na unique, yung dura ng ating Panginoong Jesus spit. It turns the blind mind to see His eyes. Grabe, di ba? Parang imagine, dudura ka. Tapos yung bulag, na simula ng pagkabata, bulag na, ilalagay mo. Ano mararamdaman mo? Ha? Di ba parang, gross! Yak! Di ba? Yung matalsikan ka nga lang ng laway, di ba pag lalo nung COVID, natalsikan ka, di ba? Pero ito malupit, si Jesus, dumura mismo. Sabi ng Bible, when they arrived in Bethesda, o Bethsaida, some people brought a blind man to Jesus and they begged him to touch the man and heal. Okay, anong teachings ito? Kaya highlight ko to. Ibig sabihin, may kaibigan itong bulag na tao na ito na inilalapit siya sa Diyos. Kaya napakalaga na may kaibigan kang may takot sa Diyos. Kung may J-group ka, kapatid, pinagpala ka. Kasi bakit? Ang purpose niyan, ilapit ka kay Jesus. Pero kung may J-group ka at hindi ka nilalapit kay Jesus, iwanan mo. Sumbong mo sa mga pastor natin. Okay? Pero napakahalaga that in this world that is full of crooked generations, sabi ng Bible, kailangan may kaibigan kang maglalapit sa'yo kay Jesus. Kasi sabi rito, isipin nyo, itong blind man, paano siya pupunta ng Bethsaida kung bulag nga siya? So, ibig sabihin, may mga umaalalay sa kanya. And true enough, some people brought this blind man to Jesus. Marami sa atin, totoo lang, katulad ng sabi ni Kuya Ryan kanina, nakakilala siya at lumalim kay Lord kasi may umabot. Kaya kung may umaabot sa'yo para ilapit ka kay Jesus, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, alam mo bang pinagpala ka? Amen? Katulad nitong blind man na ito, may nagbeg, lupit, no? Ang tawag dito, kumbaga, may nagmakaawa kay Jesus para dun sa bulag. Alam niyo ba, ganyan ginagawa minsan ng mga ka-churchmate natin, inalalapit ka kay Lord, iniiyak ka sa panalangin. Tapos ikaw, tigas-tigas ng ulo mo. Ang sarap mong bulagin Hindi, joke lang. Diba? Minsan nire-reject mo pa yung ka-churchmate mo na ini-invite ka lang sa church. Nakukulitan ka pa. Imagine, kung itong blind man, walang kaibigan, kaya sabi mo sa katabi mo, pipiliin mo yung kaibigan mo.
Kasi baka mamaya, sama ka ng sama. Minsan, pati nga sa church ang nagiging tropa ng parang rebelde na Di ba? Hindi na kayo nagtutulungan para lumapit kay Jesus, nagtutulungan na kayo papalayo kay Lord Kasi ang dami nyo na minsan nalalaman Pero sabi rito, eto na. Then Jesus took the blind man. Sabi doon, spitting on man's eyes. Sabi ito na yung mga bulag. Di ba? O kita nyo, ako pa lang yun, nayiyak na kayo imagine si Jesus. Pero alam nyo ba, nang pinag-aralan ko din to, may kinalaman din pala ito sa DNA. Na hindi lang gustong bigyan ni Jesus ang taong to ng makakita, kung hindi yung DNA ng kanyang ni Jesus, ipinapasa niya sa tao upang again, hindi ka lang pagalingin sa physical illness mo. Kasi kaya ka naman pagalingin ni Jesus, pero kung hindi ka pagagalingin doon sa kasalanan na ating minana mula kay Eva at Adan, baliwala kasi lahat tayo mamamatay Kaya siguraduhin mo saan ka pupunta. Okay? At ito malapit. Can you see anything now? Tinanong ni Jesus, nilagay niya yung dura, nilagay sa mata, yak. Okay? Then, can you see anything now? Then the man looked around and said, yes. Okay? I see people, but I can see them clearly. They look like trees walking around. Minsan, ganito rin tayo. Nakatikim ka lang ng konting pagpapala, nakalimutan mo nang bumalik kay Jesus. Tama? Minsan may hiningi ka pang sign kay Lord. Lord, gusto ko lang tall, dark, handsome. Dumating na, dark and handsome, pero hindi tall. Pwede na to, Lord. Kaya madaling-madali kang bumigay sa faith mo. Sometimes pinagpapalit natin kung ano yung ultimate kasi nandyan na yung immediate. Gets nyo po? Minsan ay pagpapalit mo yung ultimate miracle sa'yo ni Lord dahil lang meron na yung mabilisan. At marami sa atin ganyan nangyari ako naman, blessing ni Lord, yung binigay sa akin ni Lord na asawa, kahit minadali ko, ultimate. Praise God, yung aking magandang asawa. Okay? Kakaganon ko, nabuntis no? Okay? Okay? Pero, kapatid, kung nakakaranas ka na ng miracle at hindi pa ganun kalinaw, ang sabi ng Bible, trees walking like around. Then Jesus places hands on the man's eyes again. Kapag ka hindi pa malinaw talaga yung pinagpe-pray mo kay Lord, balik ka lagi kay God. Para ang sabi doon, and his eyes were opened and his sight was completely restored and he could see everything clearly. Kasi minsan, counting blessing lang, nakalimot ka na kay Lord Trees pa lang yung nakikita mo, feeling mo, wow, nakakakita na ako. Nakalimutan mo na agad si Lord. Kaya hintayin mo kung ano yung ultimate na blessing sa ni Lord. So always go back to Jesus. Kung may mga pagkakataon di mo na makita ulit yung pagkilos ni Lord, yung kamay ng Diyos sa buhay mo, balik ka lagi kay Lord. Hindi yung hindi mo lang nakita, hindi lang tinupad, parang ayoko na. Hindi totoo talaga yung sinasabi nila. No, balik lagi para tuluyang kang ma-restore ng ating Panginoong Jesus. And if you are in the restoration process, balik lagi kay Lord para ma-restore ka. At sabi doon, makita mo lahat clear. Sabi mo sa katabi mo, clear. Okay? Grabe si Lord, di ba? Dahil sa dura, nakakita yung bulag. Hindi yung pilay na nakakita. Okay? Sumunod na miracle ng ating Panginoong Jesus, malapit na po tayo matapos, is yung kanyang best friend na si Lazarus. From death to life. Alam niyo na po yung kwento nito, di ba? Pero may maganda ulit kwento rito nung pagbinasa natin in John chapter 11. Okay, John chapter 11 verse 3 to 7 and 17 to 9. Tatalon-talon ako na lang po. Sabi rito, so the two sisters sent a message to Jesus kasi that time, si Jesus po nasa ibang lugar, medyo malayo-layo. Okay? Lord, your dear friend is very sick. But when Jesus heard about this, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God. So the Son of Man will receive glory from this. So imagine, kapag ka may bagay na nangyari sa iyo, kala mo wala na pag-asa, kapatid, hindi dyan natatapos yun. Okay? Hinahayaan lang ni Lord mangyari sa yan para makita daw yung kanyang kaluwalhatian dun sa sitwasyon mo na yan. So although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, he stayed where he was for the next 2 days. Finally, he said to his disciples, let's go back to Judea. Imagine mahal na mahal mo. Nabalitaan mong may sakit. Ikaw, anong gagawin mo?
Di ba bibisitahin mo na yun eh. Tama? Pero si Jesus, nag-stay pa ng 2 araw. Naalala ko nung namatay po yung ating kapatid na si Brother Nasser, si Renz from America, dahil best friend niya si Nasser, o nung nalaman na matay, umuwi agad eh. Pero ito malupit si Jesus. Alam na mamamatay na, mo siya, mag-stay po na tayo dito. Gawa muna tayo miracles dito. Alright, sino dyan may sakit? Pagalingin. Yung best friend mo mamamatay na. Mo siya. Makikita yung glory. Nag-stay pa ng 2 days. At nung sabi roon, in 17 to 21, when Jesus arrived in Bethany, he was told that Lazarus has been already dead in his grave for 4 days. Kasi medyo malayo, nag-stay pa siya ng 2 days. Siguro yung from Bethany or yung galingan, pinanggalingan ni Jesus pabalik ng Bethany, maybe another 2 days of, travel. Kaya, 4 days nang patay si Lazaro. So imagine, di ba? Kung talagang mahal siya ni Jesus, dapat nung nalaman niya may sakit, pinagaling man lang niya. O kaya, doon man lang sa pwesto niya. Kasi kaya naman mapagaling ni Jesus kahit wala siya doon sa area eh. Naalala niya yung nangyari sa Roman Centurion? Sabi ng Roman Centurion, Panginoon, hindi ka nararapat pumunta sa tahanan ko. Sabihin mo lang, gagaling siya. Sinabi lang niya, di ba gumaling that time? Pero ito kaibigan niya, ba't di niya sinasabing gumaling? Di ba? Parang unlogical ah. Tapos pagbalik niya, 4 na araw ng patay. Dinaig pa siya kasi siya 3 araw lang siya namatay, muling nabuhay. Si Lazaro, hinayaan niya 4 days. O, di ba? And Bethany was only a few miles down the road from Jerusalem. O, few miles lang pala, pero inabot pa rin siya ng 4 days. And many of the people had come. Eto malupit kay Lord eh. Hinayaan niya talaga kasi di ba normally pag may namamatay, ano nangyayari? May lamay. Kaya yung nakikilamon na rin eh. Di ba? Okay. So, hinayaan niya maraming tao to console Martha and Mary in their loss. So, nandyan yun. Nandyan na yung mga crying ladies. Di ba? Nakikiramay kami. Namatay ang kapatid. But when Martha got a word that Jesus was coming, she want to meet Him. So, inunahan niya agad. Pinuntahan na ni Martha kasi nalaman niya papunta na si Jesus. But Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you only had been there, my brother would not have died. Panginoon, kung nandun ka lang, hindi sana namatay eh. Bandang uli, kasalanan pa ni Jesus. Kasi nga, alam na nilang gumagawa si Jesus na, di ba? Alam na nilang gumagawa si Jesus ng miracles eh. Pero sabi niya, kung nandun ka lang, nabuhay sana eh. Siguro sa isip ni Jesus, di wow, pala desisyon ka. Porque ako ba magbabuhay sa ngayon? I don't know, di ba? Parang ganun lang. Pero di ba may mga pagkakataon sa buhay natin, sinisisi mo rin minsan si Lord. Tama? Lord, kaya naglingkod na nga ako, ba't lalong naghihirap buhay namin? Ano ba yan, Lord? Nagpe-pray naman kami mag-asawa at parang lalo pa kaming nawala na connection sa isa, parang naghiwalay pa. Minsan, hinahayaan talaga ni Lord na kumalat. At ito pa malupit, minsan, hinahayaan na ni Lord na machismis yung kalagayan mo. Di ba, minsan, inis na inis ka pag napagchichismisan ka, kahit nung panahon na yun, uso na yung chismis eh. Di ba? Kalat na patay na si Lazaro. Pero sabi ni Jesus, relax. Hindi katapusan ang kamatayan. Diba? At itong si Martha na medyo, alam niyo yun, papansin. Hindi naman papansin. Parang sinisi pa si Jesus. And ninote ko, babasahin ko lang yung notes ko. Sometimes, God is letting the people around you that you're struggling or facing trials para maipakita niya ang kanyang kadakilan at gawing posible ang mga imposible sa harap ng maraming tao. Tama? Kasi dito, sa panahong ito, si Jesus, ang dami ng tao. Pero sabi ni Jesus, in verse 39 to 42, actually, yung verse 35, John 11:35, yun yung pinakamaikling Bible verse. Alam niyo yun? Ano yun? Jesus wept. Kaya kung meron ka mang kabisaduhin mo na yun. Jesus wept. Para kapag ka tinanong ko, born again ka, di ba? Anong kabisado mong Bible? John 11:35. Ano yun? Jesus wept. Kaya pag nakakita kang umiiyak, kapatid, huwag kang mag-alala. In John 11:35, Jesus also wept. Okay lang umiyak. Okay? Pero sabi rito ni Jesus in 39, roll the stone aside. But Jesus told them, but Martha, dead man's sister protested, Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible. Grabe. Ang dami ng tao, si Martha, kinontra pa si Jesus, Panginoon, patay na si Lazaro 4 na araw. Pag tinanggal natin yung stone, mabaho, mag-smell. Alam nyo, minsan, is there any dead situation in your life that God wants to revive? Kaso ikaw lang mismo ayaw mo kasi mabaho at malalantad yung pagkakamali mo? Parang yun yung revelation sa akin dito eh. Okay lang yun. Ang mahalaga, ma-restore ka. Kasi minsan kakaprotekta mo. Naku, mabaho. Ayoko ma-expose yung aking kalokohang ginagawa.
kapatid, hayaan mo lang ma-expose kasi bakit? Kayang buhayin ni Lord. Yung sitwasyon na akala mong patay na. In order for you to see His glory. At hindi lang ikaw. Ano kung mapag-usapan, kung mangangamoy, mapag-uusapan yan eh. Kasi yung baho, kanino bang bangkay yun? Di ba, pagka nga yung daga namatay ang baho, isipin nyo to. So sabi ni Jesus, didn't I tell you that you will see God's glory if you believe? So ibig sabihin, sa panahon ito, parang questionable pa rin kila Marta na kayang buhayin ni Jesus si Lazaro. Kaya sabi ni Jesus, so they rolled the stone away. Then Jesus looked up to heaven and said, Father, thank you for hearing me. You always hear me. But I said it out loud for the sake of all these people standing here so that they will believe you sent me. You know, may maraming pagkakataon sa buhay mo, hinahayaan ni Lord mag-down ka talaga, na parang patay na patay ni sitwasyon mo at mapag-usapan ka ng maraming tao para pag muli kang binuhay, ni-restore at ni-revive ni Lord. Yung mga taong umusga sa iyo na sinabi, patay na yan, makikita nila, wow! Totoo palang may Diyos na kayang mag-restore ng buhay. Totoo palang may Diyos na kayang bumuhay ng mga patay na sitwasyon. Ang kailangan mo lang, kapatid, expose mo lang kay Lord lahat. Ang manapagtabo yan. Kasi the more na tinatago mo, patagal ng patagal, pabaho ng pabaho. Tama? Pero the more na kinuusap ka na ni Lord, ibigay mo na, ilantad mo na para sa gayon, yung mga nanlait sa'yo, yung mga nanchismis sa'yo, yun yung pa yung magbibigay. Grabe, totoo pala talagang may Diyos. Kasi kitang-kita ko yung buhay niyo, walang pag-asa yan eh. Pero ngayon, pinagpapala na. Ngayon, nangangaral pa. Ay, salamat, may totoong buhay na Diyos. Maging sila, maniniwala ngayon. Pero may problema. At ito, naka-relate ako bilang Kristiyano. Then Jesus shouted, Lazaro, come out! And the dead man came out, and his hands on his feet are bound in grave clothes. His face wrapped in head cloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. Anong teachings dito? Could it be possible na buhay ka kay Kristo pero bound ka pa rin ng kasalanan? Parang si Lazaro, buhay na siya pero bound pa rin ng grave clothes. Buhay pero kailangan kalagan. At marami sa atin, buhay na tayo kay Kristo, pero hanggang ngayon, bound ka pa rin ng galit, ng inggit, ng puot, ng hinanakit, ng addiction, ng takot. Ano mang kasalanan ang meron, bound pa rin tayo. Kailangan lang sa ating kalagan. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka na eh. Kalagang ka lang. Tanggalin lang yung ating mga lumang ugali kasi binuhay ka na ni Lord. Parang si Lazaro, matagal nang patay, 4 days, pero nung binuhay, paglabas sa tomb, naka-bound with grave clothes. Ganon din. Tayo minsan yung Kristiyanong pinatawad, pero tayo naman mismo ay magpatawad. Kristiyanong pinalaya, pero hanggang ngayon, bound pa rin ng, I don't know, kung ano yung nagbabound sa atin. Pero sabi mo sa katabi mo, alisin mo na yan. Amen. Tanggalin, buhay ka na kay Lord eh. Alisin mo na yung grave clothes mo, alisin mo na yung dati mong buhay. Tapos na yan. Tapos na yung buhay mo na laging mangungutang, tapos di magbabayad. Tapos na yung buhay mo na lagi na lang pag may dumarating, nauuna lagi sa yung takot kaysa pananampalataya. Tapos na yon. Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yon. Binuhay ka na ni Lord eh. Tama ba? And second to the last na miracle na ginawa ni Lord, yung mga buhay na binago. At kitang-kita yan dito sa JTG Manila Church. Next picture. Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo po, one of the most ongoing greatest miracle ni Jesus, hanggang ngayon nangyayari at makikita mo, mga buhay na binago dito sa church na ito. Yeah, maraming buhay na binabago si Lord sa mga kapatid natin na sa ibang church. Pero dito sa church na ito, kitang-kita ko yung buhay, ang miracle ni Lord. You know why? Ako man po, personal, magulat din po ang aking buhay. Marami rin po akong kalukuhan pinaggagawa noon. Minom, sugal, alam niyo naman yun, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ultimo gagamba, pinagsugalan ko. Kaya nung kami na ni Donna, no, may halaman kami sa bahay, doon din ako nagpapa-feeding. Ang tawag dyan, nagpaparami ng gagambang panlaban. In-sprayan ng baygon. Kaya pag-ising ko, bad trip ako. Gusto ko na siyang hiwalayan. Dahil sa gagamba, iniwalayan eh, no? Joke lang. No? Ang dami kong kalukuhan. Iba't ibang babae rin po ang aking, ano niya yan? Basta magulo rin ang buhay ko, walang pag-asa. At the age of 16, gulong-gulo na po ako sa buhay ko. Pero salamat, nakakilala sa ating Panginoong Jesus at binago ng Diyos. Marami dito, no, if I may use their testimony, katulad ni Jonal, dating babaero. Hindi na ngayon, bro, di ba?
born again eh. Okay? Miracle eh. Miracle. Hindi kayang i-explain ng science. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, hindi, nangyari lang yun kasi marami naman talagang tao nagmamature. Oo, maraming nagmature, pero nung wala si Lord sa picture, bumalik lang din sa dating buhay. Pero nung nandun si Lord sa picture, hindi na may paliwanag, it's a miracle. Amen. Si Brother Arman, sabi nga, dating nag-yosi. Pero, miracle, nawala yung pag-sugal, pag-yosi. Di ba? Mga testimony natin dito, kakaiba eh. No, hindi tayo yung parang, konti lang problema niya sa buhay, sige, gawin na natin born again, kasi konti lang ang kasalanan niya. Hindi, lahat tayo dito punong-puno ng kasalanan. Pero salamat dahil sa miracle power ni Lord. Na ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, whoever is a believer in Christ is a new creation. The old way of living has disappeared. A new way of living has come into existence. Grabe, di ba? Ito pa lang, totoong hanggang ngayon, gumagawa pa rin ng miracle si Lord. Amen? Naalala ko yung testimony ni Pastor Brian dahil siya lumaki sa church. Pag kami nagte-testimony na may pumatay, inggit na inggit siya. Sabi ni Pastor Brian, ang galing no, nakapatay yun ah. Ako rin kaya pumatay. Hindi. Ngayon kapatid, anong turo doon? Nasa church ka na, huwag mo na subukan yung ginawa ng iba. Sabi nga, smart people learn from your mistake, but wise people learn from the mistakes of other. Kung nakita mo yung kapatiran mo sa church nagkamali, huwag mo nang gawin yung kasalanan na gawa niya. Kung nakita mo na nabuntis na maaga dahil inuna ang laman, ba't gagawin mo pa yon? Di magpaproseso ka kasi nga bagong nilalang ka na kay Lord eh. Not unless kung hindi ka pa totoong believer ni Kristo. Kasi sabi rito, whoever is a believer in Christ is a new creation. Ganda ng Good Words translation eh. The old way of living has disappeared and a new way of living has come into existence. And that's miracle. I don't know. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi, Pastor, na-timingan lang yan, nag-matured lang yan, no? Ako naniniwala dahil kumilos at miracle ni Lord sa buhay natin. Kaya tayong lahat ay nabago. Mula sa dating magulo at madilim na buhay, ngayon, nasa liwanag. Imagine, ngayon nga, nakakapangaral pa. Sino ko para mangaral sa inyo? Magulong ang buhay ko dati. Di ba? Pero sino ko? Dahil nabago ng buhay ko, paninindigan ko na merong totoong Diyos na muling nabuhay at dahil siya'y bumago ng aking buhay. Kaya dapat ganun din maging firm ating pananampalataya sa Diyos. Naniniwala ba talaga kayong gumagawa ng miracle si Lord? Naranasan mo na bang na-experience mo na ang miracle ni Lord sa buhay mo? Yung asawa mong hindi mabago-bago pero ngayon naglilingkod na kay Lord, it's a miracle. Tama? Yung dati wala kayong pera pero ngayon pinoprovide na ni Lord. Kahit sa maliit na bagay nakakakain, it's a miracle. Kaya alam mo talagang may Diyos eh. Amen? Parang yung isang pare, ang ganda po nito eh, no? Nung nandun siya sa simbahan, kumpisal yata yun or communion, may kumatok. At yung kumatok, duguan, may dalang panaksak. Humihingi ng tawag, nagkumpisal yung ano. Di ba tama ba? Sa Catholic may kumpisal. No? So kumakatok siya. Father, patawarin niyo po ako. Bakit? Hingi niyo po ako ng tawad sa Diyos kasi nakapatay po ako. Kasi nakita niya, duguan eh. Sabi niya, ano nangyari? Bakit mo napatay? Kasi Father, may pinagtalunan kami. Tapos ayaw niya magpatalo. So, pinatay ko na lang siya. Sabi ng suspect. Sabi ngayon ni Father, bakit ba anak? Anong pinagtalunan nyo? Kasi pinipilit niyang may Diyos na bumabago ng kanyang buhay. Ako daw, wala akong Diyos. At kasi magulo pa rin ang buhay ko. Hindi nga ako naniniwala sa Diyos pero nakita ko may nagbabago. Pinatay ko na lang siya. Kaya sabi niya kasi may Diyos na bumabago ng buhay. Ayoko nga maniwala. Dahil nagtalo kami na nagtalo. Ilang oras kami hindi siya. Pinatay ko na lang, Father, at sinaksak ko. Ito nga yung ginamit kong kutsilyo eh. Kaya sabi niya, ikaw ba, Father, naniniwala ka sa Diyos? Sabi ni Father, kahapon. Actually, chismis lang yun eh. Hindi, joke lang yun. Pinatawa ko lang kayo. Okay? Anong punto? Dapat, kung totoong naniniwala kang kumikilos si Lord, hindi nagbabago yung pananampalataya mo na talagang merong Diyos, maging kapalit man ay buhay mo. Yung iba sa atin, pera lang kapalit na wala na kay Lord eh. Trabaho lang ha. Labada lang, sabi nga ni Daddy minsan, labada lang na wala na kay Lord eh. Ba't ako magsisimba? Maglalaba ako. Ba't ako magsisimba? May double pay. Sayang. Kaya tayo mga kapatid, naranasan na natin si Lord, ipanglaban na natin hanggang kamatayan.
Amen. And last but not the least, His resurrection. And I don't have time to discuss this, pero naalala nyo po, no, tinapik ng ating daddy ito nung the first part ng series ng Uniqueness of Jesus, the resurrection. Pero itong sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 14, and if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. And this is also my challenge to you. Dahil totoong muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, yung ginagawa mo para sa Diyos, hindi nawawala ng kabuluhan. Yung ating pangangaral, yung ating pananampalataya ay hindi nawawala ng kabuluhan dahil mayroong totoong Diyos na muling nabuhay. And I also want to encourage my 10 people, yung 10 a.m. people po na nagmi-ministry dito. Minsan, di ba, parang nawawalan tayo ng gana kasi konti yung taong karap natin, pero wag tayong manghihinawa. Kahit isa lang yan, ang mahalaga may Diyos tayong buhay na pinaglilingkuran. Kaya tuloy-tuloy lang mga kapatid ko sa paglilingkod. Wag manghihinawa sa paglilingkod kahit parang feeling natin, walang nangyayari, walang paglago. Okay lang dahil muling nabuhay si Jesus, may kabuluhan ang ating pangangaral, may kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod. So always raise our faith in the resurrection of Christ. And last verse, 1 Peter 1:3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan ng mga patay. At ito ay nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kaya nga hindi tayo katulad ng ibang religion na namatayan, malungkot, kasi hindi na nila makikita yung kapatid nila eh. Pero tayo, mamatayan man tayo, meron tayong buhay na pag-asa. O ultimo tayo na yung mamatay. Meron tayong buhay na pag-asa na bagamat tayo mamatay, muli tayo mabubuhay. Kasi una nang sinimulan ni Jesus yung miracle that His greatest miracle of all time is yung nabuhay siyang muli. Why? Christmas is good kasi biyaya yun, may regalo. Pero kung hindi muling nabuhay ating Panginoong Jesus, baliwala lahat ng ating ginagawa ngayon. Baliwala lahat ng ating pananampalataya. Kaya maging matatag ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's stand in our feet. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Come on, sige po, purihin natin siya, sambahin natin siya, sapagkat siya ay buhay. Siya ang ating dakila at buhay na pag-asa at hindi nawawala na kabuluhan ng ating ginagawa. And that is the uniqueness of Jesus Christ through His miracles. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Panginoon, marami pagkakataon, Lord, kami mismo, parang di na po kami naniniwala sa kaya mo pong gawin sa aming buhay. At nadadala na lang kami, Lord God, ng lohikal, ng emosyonal, ng parang lahat ng bagay, Lord, ay 1 + 1 is equals to 2. But Lord, increase our faith. Help us to believe you into impossible things. Yung mga bagay na imposible, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na handang maniwala na ito'y kaya mong gawing posible. Sapagkat kung paano kang gumagawa ng mga miracles noon, alam namin, Lord God, kaya mo pa rin gumawa ng miracles ngayon at magpakailanman. Depende sa aming pananampalataya. And sometimes, Lord, we are too excited. We are too expecting of some big miracle that we miss out yung small miracles na ginagawa mo sa amin. Na yung kami muling nabuhay, isang biyaya na agad. Yung kami may pamilya, isang malakas at pagpapakita na agad ng iyong miracle. Nung malulusog aming pangangatawan ng aming anak, nakakakain kami at hanggang ngayon malakas kami, Lord. Ito'y isang malaking kahimalaan na pwede mong ginagawa araw-araw sa aming buhay. But we sometimes asking for more. That we often look yung mga bagay na ginagawa mo na sa amin, even in the smallest things. Na parang isang tubig lang na ginawa mong alak, parang walang masyadong significant. But Lord, we thank you for those little miracles. We thank you for our lives. We thank you for the blessings. We thank you, Lord, for the food that we eat. We thank you, Lord, for the clothes that we wear. We thank you, Lord, for our spouses. We thank you, Lord, sa aming sasakyan. We thank you, God, sa aming pamasahe papunta rito. We thank you, God, sa aming church na kahit mainit ang panahon ngayon, may aircon. Lord, we thank you even in the smallest things. Salamat sa mga mikropono. Salamat sa LED wall. Salamat sa upuan. Meron kami. Salamat sa gitara. Nakakatugtog kami. Salamat, Lord, hanggang ngayon may damit kami. Salamat, Lord, nakakarinig kami ng iyong
salita. Salamat Lord, nakikita namin na nababasa namin ang iyong salita. Salamat Lord kasi may building kami pinupuntahan para doon kami makapag-worship sa iyo. Salamat Lord kahit lugi ang negosyo pero kumikita pa rin kahit konti. Salamat Lord kahit alam niyo yun, Lord, kahit konti lang yung aming kinikita pero nakakatumbas naman doon sa aming pangangailangan. Lord, maraming salamat. Amen. Maraming salamat, Lord, kahit makulit yung anak ko pero nandito pa rin kasama ko. Lord, maraming salamat dahil yung asawa ko hindi man kami lagi nagkakaintindihan pero salamat siya binigay mo sa akin. Lord, ano man yung mga bagay na maliliit, matuto naming makita na ito ay isang himala na galing sa iyo. Yes. Upang sa gayon, Ama, hindi kami madala ng anumang sitwasyon ng buhay, anumang atake ng kaaway, hindi kami kayang panghinain sa aming pananampalataya. But whatever it is, Lord God, we will always say, thank you, God. Now, church, I just want to challenge you. As you close your eyes and you bow down your heads, ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos? Can we have an individual prayer right now? Just open up your mouth and just thank the Lord for those miracles. Huwag ka na maghintay na muling bubuhayin yung mga patay, kundi simulan mo munang manampalataya at magpasalamat kahit sa maliit na bagay. So as the worship team sings, I encourage you to pray, open up your mouth, thank the Lord for that miracle. Maliit man yan kapatid, but thank the Lord for your life.